Okay, marami po nagtatanong sa akin, Doc, ano ba magandang gamot sa high blood? Ito nireseta ng doktor ko para sa high blood, amlodipine. Yung iba, binibigay losartan. Ano ba mas maganda? Explain natin, ha? O, kasi na-explain ko na dati, uulit-ulitin natin para maintindihan ninyo. Bilang internist, cardiologist, linya ko po to. Linya, libo-libong high blood nakikita natin. So, ang amlodipine para sa akin, ito isa sa pinakamabisa at pinakamagandang gamot sa high blood. Marami matutulungan nito para hindi ma-stroke, para hindi mamatay, pampahaba ng buhay, lalo na pag araw-araw nyong iinumin. Actually, may pag-aaral, pag umiinom ng maintenance sa high blood, hahaba ng plus 9 years sa life expectancy mo. So, kung ang haba ng buhay ng tao, dapat 80 years old lang, aabot siya ng 89 years old pag iinom ng gamot sa high blood tulad ng amlodipine. Papakita ko pati yung mga trials, medical evidence, mamaya. Ang amlodipine, calcium channel blocker siya. Isa siyang grupo ng gamot na ang tawag ay calcium channel blocker. Ito, lahat sila may pin sa dulo. Amlodipine, felodipine, nicardipine, nifedipine, yan, lahat yan. Ito kasi, ang maganda dyan sa lahat, amlodipine. Pinakamatagal ang epekto. Ang amlodipine, pwede siya pang high blood, pero hindi lang pang high blood, Pwede rin siya sa mga may sakit sa puso, medyo irregular heartbeat, hindi siya nakakasama, at pwede siya sa mga sumisikip ang artery. May mga sakit, yung mga sumisikip, nagbo-blue yung kamay, Raynaud's disease. Pwede yan amlodipine, pampabuka ng artery natin. Pag binubuka niya yung artery natin, anong mangyari? Pag binuka niya, luluwag yung daanan. Pag luluwag ang daanan, yung pumping ng puso mas relax. Diba? Kasi pag pump niya, maluwag yung daan. Kumbaga sa EDSA, ginawa mong 10 roads, 10 ang daanan, mas maluwag, mas maganda daloy ng trapiko, mas bababa ang blood pressure. Ito yung mga binibigay na gamot sa high blood. Merong mga ARB, common to, mga sartan, losartan, very common. May mga beta blocker, olol, metoprolol, atenolol. May calcium antagonist, ito yung sinasabi ko, amlodipine, felodipine. Meron din mga pril, captopril, enalapril. So, compare natin yung common ngayon, amlodipine, pati losartan. Okay, may kanya-kanya yung positive at negative. Pero itong calcium channel blocker, pinakamaraming positive. Kaya lang madalas nire-reseta. Ano pa advantage ng amlodipine? Ito para to sa mga lalaking, mga pogi, pwede. So, unlike ibang gamot, ang mga diuretic, ito may mga side effect minsan, pampaihi. Ito mga olol, metoprolol, takot sila, baka mahina daw sa sex, pampahina sa sex. Tsaka sa may hika, bawal ditong mga beta blocker. Itong ACE inhibitor, iba inuubo. Dito sa ARB, minsan medyo mahina ang epekto. So itong calcium channel, amlodipine, halos wala siyang side effect. Wala siyang problema sa lakas mo. Okay? At maganda pa dito sa amlodipine, hindi siya nakaka-sedate. May gamot na clonidine or catapres, pinapakalma yung, pinapasedate. Parang medyo, parang Valium siya. Parang medyo hilo-hilo ka. Antok, medyo bangag ang dating, sedated. Ito wala. Pwede sa may hika, may sakit sa puso, ang amlodipine. Ayan, walang problema sa sex. Ayan, walang problema. Pwede ka makipagtalik kahit naka-amlodipine. Pareho ang lakas ng lalaki. Walang sira sa kidney. Hindi siya no renal impairment. Kidney yan. Walang diferensya. Hindi nakakasira ng kidney. Hindi bawal sa buntis. Pero sa buntis, iba binibigay. Pero hindi pa rin siya bawal sa buntis. At walang epekto sa quality ng saya ng buhay mo. Anong ginagawa ng amlodipine? Pinapahina niya yung tibok ng puso, pinaparelax. Okay? Pinapaganda blood supply sa puso, binubuka yung mga artery. Yung oxygen na gamit ng puso, mas konti.
Ano lang ang side effect niya? Ito lang ang side effect ng amlodipine kasi nga masyado siya malakas magpabuka ng artery. Minsan nabubuka niya masyado, nagmamanas. Minsan nabubuka niya masyado, baka mas bumagsak naman blood pressure. Yun lang. Minsan may headache sa first 2 to 3 days. Minsan nagmamanas, kaya siya pinapalitan o binabawasan. Sa mga nakainom ng amlodipine, ito lang po ang allowed dose sa inyo. Ulitin ko ha. Ito lang yung allowed. Mula 2.5 mg hanggang 10 mg maximum. Meron ako nakitang pasyente, umiinom lampas 10 mg, 15 mg, mali po. Okay, wag nyo lalampasan. Pag hindi na control sa 10 mg ng amlodipine ang high blood ninyo, dagdagan ng ibang gamot. Hindi pwede taasan, bawal, overdose po yan. 2.5 to 10, pero malakas na yan. Nagmamanas more sa high dose. So, pag naka 10 mg kayo, nagmanas kayo sa amlodipine, gawin mong 5, mababawasan yung manas. Kung 5 nagmanas, gawin mong 2.5. Usually sa Pilipinas, 5 mg ang amlodipine, hatiin nyo sa gitna. Okay? Na matalas na kutsilyo. Kita nyo yung amlodipine na pwede pang high blood, 2.5 to 10. Mga masakit ang dibdib, pwede rin, hindi siya nakakasama. Ito, may mga bara sa puso nag-i-spasm, vasospastic, parang sumasara-sara yung mga ugat sa puso, pwede rin itong gamot. May bara sa puso, hindi siya nakakasama. Sa bata, 6 to 17 years old, hanggang 5 mg, pwede rin. Yan ang maximum dose sa bata. Sa bata, 5 mg, sa matanda, 10 mg. So, ba't siya binibigay? Napakaganda sa blood pressure. Epekto niya, almost 2 days. Kung ito lang, basta ito pinaka-shortcut eh. Kung ayaw mo ma-stroke, ayaw mo, lalo na sa mga senior, ito binibigay ko sa nanay ko, lahat ito talaga. Nung nabubuhay pa lola ko, umabot 100 years old, ito rin. Mas safe ka dito, lalo na sa senior. Bakit? Ang problema, pag tumatanda, pag 50, 60, mabilis ma-stroke. Mabilis pumuntok ang ugat. Mabilis magloko ang blood pressure. Ayan o. Mabilis magloko. Ang nagtumatanda, may morning hypertension. Pagising sa umaga, high blood. I-check nyo. Pagising sa umaga, high blood yan. Bakit? Kasi nga, na-stress sa umaga, tumatanda na, maraming ginagawa. Diyan perfect ang amlodipine sa gabi. Kung ano man gamot nyo, okay lang. Losartan, whatever, kung yun na nireseta ng doktor nyo. Mas maganda sa gabi inumin para paggising sa umaga, controlled na ang blood pressure. Pag ang BP mo sa umaga, mas mataas ng 15 points kaysa sa gabi. Let's say, BP mo sa gabi, 130 over 80. BP mo sa umaga, 150 over 80. 130 sa gabi, 150 sa umaga. 20 points difference, may morning hypertension ka na. Morning hypertension, high risk, ma-stroke sa umaga. Ayan, no? Anong oras na i-stroke ang tao? Ayan, no? 6 a.m. stroke ang taas. 6 a.m., 9 a.m. madalas ma-stroke. Nanay ko nun, stroke, 7 a.m. Yan, eh. Mainit pa kasi. Ang init nun, summer, umaga, na 190 siya. Ayan, no? Diyan ang stroke risk sa umaga. Tsaka sa hapon meron din konti. So, maganda inumin sa gabi ang gamot para pagdating ng umaga, medyo controlled yung blood pressure. Okay? Makinig maigi. At maganda rin ang amlodipine sa fluctuating blood pressure. Yung mga up and down, mabilis magalit. Ayan, no? O, minsan mataas, minsan mababa. Ayan. So, may mga tao, minsan mababa BP, nagalit lang, nainis lang, tumaas na ulit. Ayan, up and down. Bukod sa gamot, syempre, bawas timbang, alam nyo na yan, bawas alat. Alat talaga, nakababa ng BP, pwede bawang, garlic, may tulong konti, exercise. Pag control na ang BP, pag high blood pa, wag mo na mag-exercise. Pag normal na BP, tsaka ka na mag-exercise. Bawas stress, sigarilyo, yan. So, ano mas maganda? Amlodipine or losartan? Kahit ano, valsartan, olmesartan, irbesartan, ano mas maganda?
Depende sa inyo. Ngayon, pag ang problema nyo ay sobra taas ang blood pressure, yung mataas talaga ang BP, ito pinakamaganda. Pag matanda na up and down ng BP, baka ma-stroke, ito maganda. Kung may lahi na maaga na stroke, ito maganda. Kailan maganda ito, losartan? Meron din pagkakataon maganda siya. Okay? Maganda siya kung may diabetes. Kung problema nyo magkaka-diabetes, okay ito. Kung problema nyo malaki ang puso, heart enlargement ito. Kung problema mo mahina ang puso, heart failure ito. Heart enlargement ito. May konting kidney problem, tanong mo na sa doktor. Konting kidney problem lang, pwede ito. Medyo mataas konti ang creatinine, konting taas, doktor niya magbibigay malamang ito. Pero pag tumaas na yung creatinine, bawal na to. Kung masyado na mataas, din na pwede ito. Early stage lang ng kidney disease, binibigay ito. Nakakatulong din sa kidney. Yun ang added value niya. Ang problema ng losartan, mahina. Kaya kung inom ka nito, dagdagan mo na rin ito kasi mahina siya. Mahina siya. Baka ma-stroke tayo pag ito lang ang gamot nyo. Kasi mahina. Okay? Bakit siya mahina? O, papakita ko sa inyo. Ito isang trial to. Ito, pag ganito ang trial, okay, ito mga minememorize namin mga cardiologists, yan talaga inaaral namin. Maraming trials kasi yan. Kita mo to, pag ito ang nagbigay ng resulta, lahat maniniwala. Okay? Tunay ito. Paano big trial na to eh. Wala na makakakontra dito. Biro mo, ang pag-aaral niya, 15,000 patients. Saka makakahanap ng trial na 15,000 ang pinag-aralan. Kalahati ng 15,000, 7,000 plus, binigyan ng amlodipine. Okay? Yung 7,000 plus, binigyan ng isang sartan. Ang pangalan niya, valsartan. Valsartan. Parang losartan na yan. Pinaglaban yung dalawa. Gano'n sila katagal binantayan itong 15,000 people? Believe ka, 5 years. 15,000 people, 5 years binantayan. Dapat maniwala tayo sa resulta. Ano mas malakas magpababa ng blood pressure? Sino panalo? Panalo si amlodipine. Konti. Panalo si amlodipine. Ayan, Si amlodipine, 63% controlled ang blood pressure. Si valsartan, kapatid ni losartan, 57%. Controlled din naman, mas talo lang siya konti. Mas malakas siya konti. Okay? Pero sa diabetes, kung takot kayo sa diabetes, tulad na sinabi ko, doon panalo si losartan at valsartan. Meron siyang parang epekto itong losartan na mas hindi ka magkakaroon ng diabetes. So, pwedeng dagdag to. So, kung problema mo diabetes at high blood, di dalawa na lang inumin. I-combine na lang natin. Pwede rin. Pero kung ang worry nyo is stroke, ayan, tingnan mo ang amlodipine, kulay blue yan, Systolic blood pressure, mas binababa niya. Ayan, panalo siya, mas mababa, Pag diastolic, yung numero sa baba, yung 150/80, yung 150 niya, napapababa niya yan. Ayan, 140, 135 na lang. Diastolic niya, bumababa ng 80 na lang. Pero yung valsartan, medyo bitin. 2 millimeters mercury, kulang nila. Ito, pinaka-importante. Pinaka-importante ito. Ito yung summary ng ano mas panalo. Tingnan nyo, kung ang word, pag nandito yung kulay blue, panalo si valsartan or losartan. Pag nandito yung blue or aqua, panalo si amlodipine. Pagdating sa diabetes, kung may diabetes, ano mas maganda? Losartan mas maganda. Pero kita mo, may dalawang blue sa kanan, panalo si amlodipine. Saan panalo si amlodipine? Heart attack. Yan, Mas hindi ka ma-heart attack kasi nga control ang BP mo sa amlodipine. Mas hindi ka ma-stroke, ayan, Less stroke, less heart attack, less pagkamatay sa amlodipine. Pero pwede pa rin naman yung losartan. Hindi ko sinasabing hindi maganda. Pero kung 1:1, mas panalo siya. Kaya ito ang nire-reseta ko. Generic ang amlodipine.
brand, bahala na kayo kung anong brand gusto nyo. Kaya yung amlodipine, mas maganda siya dito, mas malakas. Okay? Kailan naman panalo ang losartan? In fairness, pwede rin naman siya dagdag tulong sa high blood. Kung hindi ganun kataas ang high blood nyo, kung 150, 145 lang, pwede. Pwede na rin siya sa stroke, pwede siya pampaliit ng puso, may tulong konti. Kung sa diabetes, pwede, may kidney problem konti, pwede yan. Yun ang advantage niya. Problema lang, mas mahina siya mag-control. Okay? Sana po nakatulong itong mga tips natin para maintindihan ano mas maganda, amlodipine or losartan. Salamat po.